Genesis Kabanata 3. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy naman sa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan. Di niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nag-ilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igus, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamian, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sampain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ay lalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, mangganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sampayin ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki, at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tibak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Genesis Kabanata 4. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y nagilihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapagalaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. At nangyari ng lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilangap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilangap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain, at namanglo ang kanyang mukha.
At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglo ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y paihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginunan niya. At Yahweh sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas, ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito, ako iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari, na sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sinumang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinumang makakasumpong sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y nag-ihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mahujael, at naging anak ni Mahujael si Metesiel, at naging anak ni Metesiel si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa'y Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. At naging anak ni Ada si Jabal, na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng flauta. At tungkol kay Zila, ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naamah. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao, dahil sa ako'y sinugitan, at ng isang binata, dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay makapitong pang-pito. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat aniya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Genesis Kabanata 5. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan, ng araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng 130 taon, at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Enos ng 90 taon, at naging anak si Canaan. At nabuhay si Enos, pagkatapos na maipanganak si Canaan, ng 815 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enos ay 905 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Canaan ng 70 taon, at naging anak si Mahalaleel. At nabuhay si Canaan, pagkatapos na maipanganak si Mahalaleel,
ng 840 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Canaan, 910 taon, at namatay. At nabuhay si Mahalaleel ng 65 taon, at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalaleel, pagkatapos na maipanganak si Jared, ng 830 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalaleel ay 875 taon, at namatay. At nabuhay si Jared ng 162 taon, at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared, pagkatapos na maipanganak si Enoch, ng 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay 962 taon, at namatay. At nabuhay si Enoch na 65 taon, at naging anak si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan, sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Matusalem ng 187 taon, at naging anak si Lamech. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamech, ng 782 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 na taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Lamech ng 182 taon, at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpag-ala ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamech, pagkatapos na maipanganak si Noe, ng 575 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Lamech ay 777 taon, at namatay. At si Noe ay may 500 taon, at naging anak ni Noe si Sem, si Cham, at si Yafet.